So ayan mga ka-proud, ipapakita ko sa inyo yung aking mga alagang kambing. At eto nga, nandito sila sa aking ginagawang bagong goat house. Kasi nga hiniwalay ko ito dahil nga may mga anak na maliliit. So hiniwalay ko siya doon sa isa kong goat house. Ayan. Dahil nga medyo crowded na rin sila kung isasama ko pa ito. So medyo marami itong mga bagong panganak na kambing ko itong November. And sana magtuloy-tuloy ito, no? Konti lang yung mabawas sa kanila kung sakali man. Pero may mga nakikita na ako dito na kailangan ko talagang linisin dahil yung iba dito ay may mga parasite na sa kanilang katawan. So ilang weeks pa lang to, pero nakitaan ko na sila ng kuto sa kanilang balat, sa kanilang balahibo. Yun. So kailangan ko na silang gawa ng paraan para hindi sila mapinsala ng kuto. Ayan. So nadidistract ako sa naglalaro na kambing dito. Ayan. So ayun. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga nandito sa loob para makita nyo ng husto kung paano ko ginagawa ng diskarte para yung aking mga kambing ay hindi sila magkasakit, no? Mahalaga talaga na ilalayo natin sila sa ammonia, sa kanilang dumi. Kaya kung mapapansin nyo, itong aking ginawang goat house ay medyo pahagdan-hagdan ito, no? Yan, hagdan-hagdan. So yan yung gusto nilang bahay na tinutulugan. At saka yung iba talaw kasi, kaya ayaw nilang tumabi doon sa pinakamatapang. Kaya kailangan mas mainam na gawin nating medyo pahagdan yung ating bahay ng kambing. So ayan, kahapon ko lang ito ginawa dahil nga yung mga batang kambing, nung open lang siya, maaga silang lumalabas. So ngayon, ginawan ko siya ng paraan. So actually, yero lang itong ginawa kong bakod. So katulad din ng isang goat house ko. Kasi nga medyo hassle pa sa akin kung kukuha ko ng kawayan tapos magpapako pa ako. So itong yero, napakadali lang gawin. Yan, inipit ko lang siya sa dalawang mga yung mga pinagkumpayan ko. Ayan, may tinitibi na kambing. Ayan, so dalawa yung problema natin sa kambing, yung tinitibi, no? Yung medyo matigas yung dumi nila, saka yung nagtatae. So actually dito sa akin ngayon, sa ngayon walang nagtatae sa mga batang kambing ko. Medyo maayos naman yung sitwasyon nila. Ang problema ko lang talaga dito ay yung kuto na dapat ko talaga makontrol at dapat kong mapuksa sa kanila para hindi tuluyan silang mapinsala. So yun, yung kambingan ko na to ay magkatabi, saka yung lalaki magkatabi sila ng kulungan. Kaya ang pagitan lang nila ay rehas-rehas na kahoy. Kaya kung mapapansin nyo, merong lumulusot ang ulo. Yan. Meron ding mga babae na talagang inhit at talagang inaano niya yung lalaki doon sa loob para gusto nilang masampahan din sila, no? Pero dahil nga ngayon kinokontrol ko na yung aking back lang talaga na hiniram, and shout out kay Mike Bayugs, ayan, yun yung aking pinapasampa. Kaso medyo mahina din talagang manampa kung alin pa yung gusto mo, yun yung halos ayaw at halos hindi makasampa, no? So yun lang mga ka-proud, and shout out sa lahat ng mga nag-aalaga ng kambing. So kamusta yung kambing nyo after nitong mga nagdaang bagyo, yung bagyong Pipito, bagyong Christine. So ang naka-apekto lang dito sa akin ay yung bagyong Pipito at saka yung bagyong Christine. Pero yung Nika and Leon ay hindi sila dito. Hindi masyadong naapektuhan yung lugar ko dito, no? Yung area ko. So yun.